Ayan guys, niluto ko na yung bulad ko galing kay Princess. Ayan. Di ba masarap? Alam nyo guys, ang amoy nito, ang tuyo natin, ibang-iba ang amoy nila dito sa, ang tuyo dito sa India. Pag yung tuyo nila dito sa India, pag prituhin mo, talagang, ang baho-baho. And then, yung galing naman sa atin sa Pinas, ang bango. Hindi katulad sa ano nila. Ang bango. Hindi katulad sa tuyo nila dito. Oh my God. Parang ano lang ba? No choice. Kainin na lang. No choice. Kasi walang tuyo na katulad sa Pinas dito sa India. Wala po. Ang tuyo nila sobrang baho at saka puti na ang kulor. So ito naman ay masarap ito. Yan. Ang bango ng amoy. Yan guys, dami ng kanin ko at saka tuyo. Bulad mo diha, bulad mo diha. Ayan guys. Ito po ay suka, yung suka ko, apple cider vinegar at saka tuyo. Ang dami ng kanin ko. Mapadami na naman ako. Bango. Ang bango ng ng bahay ko. Bango ng tuyo. Nangangamoy ang bahay ng tuyo. Ayan. Cheers tayo, ang first subo ko sa inyo. Sarap. Sarap siya guys, as in. Galing po ito kay Princess. Kay Princess Asham. Malayo dito ang resistance sa amin. Kaya, yung ano ko, 3 days, ang order ko galing sa kanya. Galing dito, punta ng Rajasthan, ang layo. Yung iba ano pa, pagpupunta ng Rajasthan galing dito sa amin, nagpa-flight pa sila. 5 days o 4 days, ganun. Sarap sana nito pag may sili. Walang patawad ang ulo, kainin. Tapos sila dito pag magluto sila ng tuyo ng daing, nilalagyan nila ng masala, chili powder. Pero halimbawa, bibili sila ng half kilo, lalo na yung yung baringon sa atin, yung mga sapsap, hindi ko masyadong nakita dito may sapsap. Yung baringon, ginatawag na muna sa Ilonggo lansang. Ang ginagawa dito, tinatanggalan ng ulo, tapos hugasan ng mainit na tubig. Pagkatapos, lagyan nila ng masala, maanghang. And then, lahat ng kalahating kilo, isang luto lang yan nila, isang luto lang nila. Pagkaluto, ilagay nila sa baunan. Tapos araw-araw yun na. Kukuha lang sila doon pag gusto nila. At saka ang mahal kaya dito.
Bibili ka ng ano, 1/4. 70 rupees yung ano, yung baringon. At saka yung ano, yung mahabang sungo, anong pangalan yun? Mahaba ang ulo niya, tapos yung katawan niya, mahaba din pero manipis. Ang 1/4 niya, 80, 90 rupees. Noon bumibili ako talaga. Ngayon, pag bibili ako, kunti lang kasi yung mga tao dito, yung kasama ko dito sa bahay, pagkakain sila ng ano, ng bulad, nagka-allergy sila. Kumakati yung ano, ang katawan nila. Namumula yung mata. 'Di ba? Pagdating yan mamaya ni Nickel, magtanong yan kung anong amoy ng loob ng bahay. Hindi yun kumakain ng buladin at saka isda, hindi siya kumakain. Magtanong naman yun mamaya. Amal, why like this? The smell is not good. Sarap inumin ng suka. Dito sila, hindi sila mahilig sa suka natin na very strong. Ang suka dito salted eh. Hindi maasim. Dalawang tuyo pa lang ang nakain ko, pero ang kanin ko ubos na. Ayaw ko na magpasobra. Hindi ako makatulog pag sobrang busog. Tanghali ko, tingnan, alas 3. Kasi andun ako sa tindahan. Pag dito ang kasama ko sa bahay, pag nakikita niya ako umiinom ng ano, suka, pagalitan niya ako. Kahit limon, hindi sila mahilig kumain ng limon, guys. Asiman sila. Okay lang yun pag gagawa ka ng juice, pero hindi masyadong maasim. Or lemon tea. Ako, pag gagawa ko ng lemon tea, isang lemon ang magagamit ko. Isang baso, isang lemon sa kanila. 1/4 lang. Yung kalahating lemon, hatiin pa yun nila. Ubus ko ang ganin ko, ang dami. Kasi ito, organic ito siya. Hindi siya filter na klaseng ano, suka. Kasi sa ilalim, tingnan nyo, mayroon siyang ano doon. Oh. Pag i-shake mo siya, kalat yun. Ito po, oh, maganda siya. Yan. Kahit magpaksiw ako ng isda, ng tilapia. Dito sa amin, wala namang ibang klaseng isda. Tilapia lang at saka hito. Dito naman ang hito, parang hindi naman siya masyadong kinakain kasi ang fish pond nila dito, hindi umaagas ang tubig. Steady lang siya ba? Parang color green na siya.
Kaya ang sabi nila, ang Taiwan hito dito parang hindi siya healthy. Pambihira lang ang tao na bumibili ng ganyan. Inumin ko lang tong sukang naiwan. Di ba? May ano pa kong naiwan. 2.5. 5 ang niluto ko. So, 2.5 ang kinain ko. May natira pa akong 2.5. So, kakainin ko yan bukas. Wala, brown out. Palagi yan dito guys, nagba-brown out sa sa India. Hindi naman na halimbawa isang araw maganyan. Mag-brown out lang mga 10 minutes, 5 minutes. Ganyan. Kasi pag mga isang oras na walang kuryente, tatawag na yan ng mga tao. Kung sino ang nagmamanage dito ng electricity sa area namin. And then, pag umuulan talaga dito, automatic talaga na walang kuryente dito sa amin. Kasi, ang sabi daw nila, pinapatay daw yun sa off talaga yun sa main. Sa linya dito ba sa amin. Iwan namin sa sa ibang linya. Pero dito sa amin, pag malaman ko yun na uulan, paandarin ko yung motor ko, punuin ko yung tubig, ang water tank ko sa taas, sa taas ng bubong ko, may water tank kami doon. Tapos may water tank din kami sa baba. So, paandarin ang motor, higupin niya ng motor papunta sa taas ang tubig. Tapos yung mga bucket ko doon sa loob ng bathroom ko, pupunuin ko yan sila. Pag umulan talaga, kasi hindi natin alam kung kailan matatapos ang ulan. Yan i-charge ang mga phone, tapos kung may mga power bank, kailangan ko yan i-charge talaga. Pero, may wifi kami sa bahay. Pag mag-brown out, ang camera hindi talaga mag-work. Kasi wala kami ditong kumbaga extra na battery. Yung iba naglalagay ng extra battery, kami wala. Kasi pag gagamit yan nun, yung bill mo ba, may extra. Kasi kahit na hindi mo siya gagamitin, continue nagsa-charge yan, yung battery. Kahit hindi mo siya gamitin, so ang electric, kumakain ng kumakain. Kumakain ng lumalaki ang electric bill. Kasi kahit hindi brown out, stable yan siya nagka-charge. Okay guys, walang kuryente na. Tapos na akong kumain. Salamat sa Bullad Princess. Sham, thank you po. Nabusog ako. Tingnan nyo ang lips ko. Saka inom ko ng suka. Okay, bye guys. Thank you for watching.